Another day, another farm lot na naman tayo. So, very excited po ako for today's video kasi ngayon lang po ulit ako magbablog dito sa lugar na to kung saan magbibisita po tayo ng isang property na may sukat na 4 hectares. Ito po ay nakalocate dito sa Guinyangan, Quezon po. So, na-amaze naman ako dun sa itsura ni property kasi ito po ay 100% flat and then ang daming fruit bearing and then plus po natin meron tayong palayan dito sa may property. So mamaya re-reveal ko lahat yan. So bago tayo magsimulang mag-vlog, syempre po as always, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel and then paki-pindot po yung ating notification bell para updated po tayo dun sa mga properties na iba-vlog po natin. So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ikutin natin si property. Let's go! So si property po ay 100% flat and then kagaya ng nasabi ko kanina, ito po ay merong palayan. So ang pinakasukat po ng palayan natin ay maglalaro sa nasa 1 hectare. Pero sa ngayon po, hindi po siya natamnan. Kung sakaling i-avail niyo po si property, pwedeng-pwede naman po nating taniman. So ito po yung pinakapalayan natin. Ayan, medyo malawak. Pero wala siyang tanim sa ngayon, hindi na po naaasikaso ni owner. Pero yung mga dulo doon, yung kahangganan niya, mga nagsipagtanim. Kasi ito naman pong si property ay sagana naman po sa source ng tubig. So meron tayong sapa and then meron din po tayong ilog. Pero hindi po siya nakapaloob kay property. Bali, pinaka-boundaryhan lang to another property po yung sapa at ilog po natin. Dalawang beses pong nagtatanim sa loob ng 1 taon. Yung dating yung owner po nitong property na to, pero kagaya ng nasabi ko, hindi na po siya masyadong active dun sa pag-aalaga ng palayan. So kaya binibenta niya si property. 4 hectares po ay may nakapaloob ng nasa 500 kapuno ng niyog. And then good thing po dito kay 4 hectares, medyo may kabataan pa po yung mga niyog natin. So matagal-tagal pa po natin itong pakikinabangan. So for sure, tayo po ay may return income. So kung patataniman po natin ulit itong palayan na bakante, dalawa po yung pagkukuhanan natin ng source of income. So meron tayong niyugan and then meron tayong palayan. Ayan, ikot tayo. Ang ganda ng view. Yan, may nakiklearing. Punta tayo dun sa may part ng mas maraming pang niyog. Pasok tayo dito. Medyo may kasukalan lang po yung part ng niyogan na. Pero hindi naman ganun kasukal. Okay naman siyang ikutin. Si property daw po ay dikit po sa may pinakailog pero hindi siya dumikit dun sa may pinakasapa. And then, kagandahan din po kay property, bakod na po yung mga ka-boundary po niya. So, alam na po natin yung pinaka magiging boundary to another property. Lakad tayo, ikutin natin si property. Kagandahan po nito, 100% flat, so hindi tayo masyadong papaguhin sa pag-iikot. So ito, may advice ko to dun sa mga buyers po natin na medyo may edad na. Yan, magandang i-avail to. At kahit maghapon kaya natin ikutin si property po. Ang niyugan po natin ay umaani po ng nasa 1 tonelada. Depende po iyan sa panahon ng tagbunga. So, itong panahon na to, yung dumaan po natin na tag-init, medyo humina po ang ating mga niyugan. Pero ngayon po, nagsisimula na naman siyang dumami yung mga bunga niya. So, for sure, ayan, babalik po yung kalakasan ng pag-ani ng ating mga niyog. Kaya lakad tayo. Puntahan natin yung ilog. Medyo may kalakihan daw yung ilog dito. Tingnan natin. Ganda. Konting linis lang kay property. Ang ganda. Lakad tayo. Sarap namang ikutin kasi nga ay
flat, kaya medyo hindi tayo hinihingal. Kaya malapit na tayo sa may pinaka ilog. Dami pa rin niyog dito. Kagandahan kay property, ang dami niyang fruit berry. So sa bungad pa lang, meron ako nakitang kaimito, mangga, guyabano, saging, and then plus pa po natin, marami itong mga hardwood. So meron ako nakitang mahogany, may malatubig din, and then may mga kawayan din tayo. May gemelina pa. Ang dami. Ayan, this is it. So ito na yung pinakailog natin. So kagandahan kay property, sagana po siya sa source of water. And then good thing po, malapit din po tayo sa kuryente. And then meron din pong signal ang ating phone. So kompleto na po si property po. Kagandahan pa, 100% flat. So ang daming kawayan ni property. Pwede natin yung ipambakod, and then kung sakali po maisipan natin maglagay ng kubo, so hindi na po tayo mamumblema dun sa gagamitin natin mga materyales. Bukod sa kawayan, marami din mga hardwood, so pwede natin gamitin. Ayan, puro kawayan po yan. Ganda ni property. So explain ko na po about sa documents ng property na to. Ito po ay TCT title, and then patay na po si owner. Bali, mga anak na lang po ang nagbebenta. So magkakaroon na lang po tayo ng extrajudicial. Yan, ikot pa tayo. So updated naman po ang kanilang amilyaran, and then si property po ay may dating sukat na, pero kung gusto po natin magpa-relocate, pwede naman po. So mamaya explain ko naman po sa inyo about dun sa road ni property, kung saan dumaan po tayo papunta dito sa pinaka area po. So mamaya ko i-explain yan bago tayo lumabas. Kung tayo po ay bibisitahin natin si property, tayo po ay magta-travel ng nasa 7 hours kung halimbawa manggagaling po tayo from Manila. So kagandahan naman po dito sa bayan ng Guinyangan, almost cemented naman po yung mga road niya. So hindi naman tayo hihirapin. And then kagandahan nito, nasa 200 meters lang po tayo, lalabas na tayo ng pinaka national road. Konting linis lang kay property, ang ganda nito. So dagdag info lang po, si property po ay katabi po ng mga ginagawang subdivision. So dun sa dinaanan po namin na 200 meters, yun po ay subdivision na. So i-explain ko naman po ng mas malinaw sa inyo yan bago tayo lumabas kay property. Ang ganda talaga nitong property na to, harap at likod, ang ganda. Mas panalo ka rito sa may pinakalikuran kung saan binaybay po natin yung pinakapalayan, kung saan wala naman po siyang tanim. So pwede na naman natin hindi na siya patamnan. Pwede na naman po kung sakali tayo sipagin. Ayan, ready naman po siyang tamnan kasi sagana po sa tubig nga si 4 hectares. May mga kakao din dito. Ayan. Meron ding mahogany. Yan, may langka tayo. Hindi ko alam yung ibang puno pa na nakapaloob dito, pero ang dami mga hardwood. So yan, sumisigaw yung aking kasama. Marami daw mahogany dito sa pinatatayuan niya. So tingnan natin. Ang dami nga.
So mix na to ha. Meron tayong mga malalaking mahogany and then may mga maliliit pa. Ang dami. Sa part na yan, ang lalaki na po oh. So I think nasa 100 mahigit ang ating mahogany dito. Yan, daming ano, mahogany dito. Pasukin natin. Panalo talaga itong property na to eh. Ayun, ang lalaki. Ang lalaki ng mga mahogany dito. Nalibang na akong ikutin si property eh. So kung tayo naman po ay lalabas ng Maharlika Highway kung saan po magduduktong po yung Ginyangan to Tagkawayan and then Ginyangan to Lopez, ito po ay nasa 5 kilometers. Tayo. Yan, unti-unti na tayo lumalabas kay property. So papakita ko naman po sa inyo yung dinaanan namin papunta dito sa may pinaka-area. So kagaya ng nasabi ko, ito po ay tabi ng mga subdivision po ano. So pagpasok namin kay property, yung 200 meters ay puro bahay na po yung dinaanan natin. So hindi na tayo mapapanglaw kasi marami na pong bahay dito sa may pinaka-area. Isang magandang idea rin po na nakikita ko kay property kasi nga ito po ay katabi ng mga ginagawang subdivision. So pwede po nating gawin din kay property po yun ano. So yung palayan, part ng palayan pwede nating ipasubdivide and then magtitira po tayo ng mga niyugan katulad nitong tinatamaan ng camera natin. So magandang idea po yun. Kahina po habang nag-iikot kami, medyo nagtanong-tanong kami dun sa mga kapitbahay. So sila po ay mga nag-avail ng mga slot dito sa katabi ni property, yung mga tig to 200 meters, square meter I mean, and then 100 square meters. So yun po ay hinuhulugan daw po nila. So katabing-katabi po yan ni property. Halos mapuno na. Wala nang slot na bakante doon sa unahan ni property po ano. So ayan, magandang idea yung binibigay ko sa inyo, yung part ng palayan, kung sakali hindi natin patatamnan, pwede po natin gawin yun kay property. Ayan, dagdag info lang po bago tayo lumabas kay property. Si seller po ay magne-net dun sa price na ibibigay po sa atin. So meaning po, wala na po siyang sasagutin. So siguro po ang sasagutin na lang niya ay yung state tax ng patay na nasa titulo ano. Tapit na tayo dun sa may pinakabungad ni property. So papakita ko na po sa inyo yung pinaka road po natin. So ang property po ay nag-start dito sa may pinaka-niyog na yan, and then kung makikita nyo po yung mga bahay na yan, yan na po yung mga ginawang subdivision. So tabi-tabi na po ano. So mapapansin nyo po, doon po lalabas yung aking mga kasama sa pagitan ng bahay na yan. Pero
Meron pong ginagawang road dito sa may kabila. So nakita naman po namin yan. Pinuntahan po ng aking kasama para makita po namin personal yung ginagawang road po. So ang mangyayari po, meron po talagang sasakyan na makakapasok dito kay property. Pero sa ngayon po ay daan tao lang po yung mangyayari po sa atin. So hindi pa po siya gawa. Ayan po yung mga slot ng bahay na katabi ni property. Ayan po So nagilid lang po kami para makapasok po dito. So nandun po yung ginagawang road sa kabila. So yan naman po ay project po ng subdivision, and then plus na po natin project din ng barangay para po magkaroon po ng road yung mga nag-avail ng property dito sa subdivision nga po. So 200 meters pathway lang po yung dinaanan namin. Pasok naman po yung ating motor sa ngayon. And then hintayin na lang po nating magawa po yung pinakaginagawang barangay road po. So yun po ay 3 meters po yung gagawin po nila. Kagandahan naman po dito kay property, kung sakaling pupunta po kayo, napakaganda naman po ng dadaanan natin. Cemented pathway, pero medyo maiksi lang naman po, so madali tayo makakarating kay property. So hintayin na lang po natin yung mga ginagawang road dito.